Sure ako, ilang beses nang nasermon ni lolo't lola na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Saan ka aangkas? Pero sa bawat pagmaniobra ng manibela, may gulong man o wala ang sasakyan, may mga kwentong umaarangkada. Ang tunay na astig ng sasakyan, di raw nadadaan sa palakihan. Kaya mula sa mga imported na mini sasakyan, remote control na rin ang paboritong ipasada ni Juan. Sabi kong magandang ipag-merge yung RC car, building at saka art. Lahat yun pwede kong ibuhos dito sa ginagawa kong mga radio control jeepney. Anyo nga sa'yo mga ka-wonder sa mga hiluhin kapag sumakay ng barko. Dito hindi magme-merry-go-round ang inyong mundo. Hello! Mag-board, Ma'am Susan. Okay. Maligayang pagsakay po sa Hellas Noah. Makapag-re-relax na, siguradong busog pa. Pasyon Grande sa cruise na walang alon. Hindi rin lahat ng tila pinaglipasan ng panahon ay iginagarahe na lang. Makaluma man kung titingnan, kaya pa raw humagibi sa daan. At ang dala nitong thrill sa mga kabataan ngayon, handang makapagsabayan sa mga modernong libangan. I wonder sa bilis ng pag-ikot ng gulong ng buhay, alin ang nakasasabay at alin ang naiiwan sa mga umaandar na paandar sa bayan ni Juan? Gusto magkakotse? I-manifest na yan. Siyempre, dapat yang pagsikapan, magtrabaho at mag-ipon. Pero sa realidad ng hirap ng buhay ngayon, hindi biro magkaroon ng sariling sasakyan, lalo na yung mga four-wheel drive na pangmalakasan ng arangkada. Kaya ang ilang handa na sa kakaibang road trip sa isang espesyal na sasakyan muna umaangkas. Hindi na pag-iwan ng modelo o disenyo, yung tipong pagtitinginan ka kapag nagdadrive nito dahil sa pambihirang dating. Ito ang remote control na sasakyan. Isa ako dun sa mga bata na yung makakapagsabi na bibilihan sila ng tatay nila ng RC car o kahit anong battery-operated toy. Bubuksan nila, tapos kukunin lang yung motor at gagawin yon kung ano man maisip na lang gawin. Pero ang mga remote control na laro ang ginagawa ni Ian. Certified Tatak Pinoy. Ayun, napili ko yung mga old school na jeepneys, yung old school design kasi una, mula siguro mga mid-80s sumasakay na ako ng jeepney mag-isa. Kaya syempre, yun yung early experiences ko sa involving jeepney. Later na lang, imbes na bumili ako ng mga radio-controlled cars, pinili ko muna mga tools. Kasi alam ko, pag meron na ako ng mga tools na kailangan ko, doon ako makakagawa ng mga gusto ko na RC cars. Ang bawat munting piyesa ng sining na ito, gawa mismo ni Ian na dating isang fine art student. Sa pamamagitan ng scratch building o pagsisimula sa mga remote control na sasakyan, natagpuan daw niya ang tamang kombinasyon ng imahinasyon at makina. Yung hilig ko sa mechanism na i-apply ko both sa pag-build ng RC cars at saka sa paggawa ko ng sculptures, nagagamit yan. Ang bawat munting detalye ng sasakyan, mabusisi ang proseso. Isa sa pinagmamalaking obra ni Ian, ang remote control jeep na sakay ang mini version ng kanyang sarili na si Pepito. Ang pinaka-fuel ko sa paggawa niyan, palagay ko, yung longing ko na mag-connect sa ibang mga 90s and 80s na kids na tulad ko. Na kasi kung titingnan niyo si Pepito, ganyan ko na-imagine yung itsura ko nung bata pa ako. Na nakasando, tapos medyo dark skin, palaging nasa lansangan, naglalaro. Ang mga laruang jeep na ito ni Ian, umaabot daw sa halagang 8,500 hanggang sa 11,000 pesos kung bibilhin. Dahil sa kakaibang kalidad ng mga gawa ni Ian, umabot na ang paghanga hanggang sa prestihiyosong Hot Wheels Convention. Kaya ang mga kolektor pila-pila sa kanyang waiting list.
dahil sa patuloy na pagdami ng mga nahihilig sa remote control car. Sa Cavite, nagtayo pa ng RC Crawl Park si Joseph Christian. Hindi naman daw maggastos ang panonood sa karera ng mga remote control na sasakyan. Originally, gusto ko lang magkaroon, sir, ng sariling laruan, personal na area kung saan ko malalaro yung bagong bili ko ng RC noong January. So, the moment na i-open ko siya, sineshare ko siya sa Facebook, na meron akong ideas, na binubuo ko siya. Isa sa mga madalas sumasabak sa karera ng RC car dito, ang 47 anyos na kolektor at RC hobbyist na si Francis. Ang bahay nga niya, mistulang museum na ng remote control cars. Ang bawat isa nito nagkakahalaga daw ng 13,000 to 16,000 pesos. Yung laruan namin noon, yung lata lang ng mantika. Lata ng mantika, tapos ang gulong tansan. So, hihila-hilain mo lang yon. So, doon nagumpisa yung pagkahilig ko sa kotse-kotsihan. Ngayon, medyo nagsikap ka naman magtrabaho, medyo may konti kang pambili ng bisyo mo. Mababaw, malalim, matayog na pangarap. Gusto nating matupad. Quick trivia lang mga ka-wonder, alam niyo ba na ang mga munting sasakyang ito may humarurot na mahaba at makulay na kasaysayang mula pa sa Amerika at Japan. Bago tuluyang pumarada at nagkaroon ng mga kolektor dito sa Pilipinas, nagsimula ang maliliit na sasakyang ito noong dekada 60 bilang mamahaling laruan na kontrolado ng radio waves. Medyo matagal na po yung history ng RC. So siguro mga 80s. Alam ko nga mas maaga pa, pero mga kwento na binibigay sa akin is na from 80s to 90s, may crowd na po talaga ng RC dito sa Pilipinas. Ngayong araw, si Pepito sakay ng jeep ni Ian, may ka-meet up sa Tarlac para sa isang kakaibang adventure. Ang gurong si Alvin bumili ng isang remote control car sa halagang 30,000 pesos. Tinawag niya itong Dash. Si Dash, hindi lang daw basta umaarangkada mag-isa sa kalsada. Kaya rin daw itong mautusan. LB by Lungkot ng Canada. Sina Pepito at Dash, magjo-joyride para mag-share ng kanilang talent. Pag po kasi gumagawa ako ng content, talagang hindi po ako nakikita ng mga tao. I mean, minsan na 7 to 1 kilometer away po ako para talagang ma-feel nila na yung sasakyan lang po talaga ang bumibili. Ang destinasyon, isang coffee shop na para rin sa mahihilig sa RC cars. Si Alvin gumawa ng note ng kanyang utos kay Dash at Pepito. Unang nakita ko si Pepito, ang unang talagang na-appreciate ko sa kanya yung talagang pagka-Pinoy style niya, sariling atin ba. Kasi po, kung kukumpara kay Dash, medyo modern po kasi si Dash. Ang mga RC car na sina Dash at Pepito hindi lang success sa pang-aaliw sa kanilang mga amo. Maaasahan na rin sa ilang gawain. Help me please by Coffee Latte. Good job, Dash at Pepito! Si Dash po kasi talagang ginawa siya, conceptualize ko siya para talaga bumili, Well, si Pepito po, mas ma-appreciate natin siya dun sa looks niya, na talagang Pinoy side compare sa kay Dash. Pero sa pag-control naman po, dahil parehong RC naman po kasi sila, same lang. Siguro po yung talagang purpose kung bakit natin sila ginawa, Si Pepito, ma-appreciate natin yung style niya, very Pinoy. Hindi lang malalaking sasakyan ang pwede maghatid sa atin sa rurok ng tagumpay. Sa bawat liko at pag-arangkada nito, may mga pangarap na natutupad. Tuloy-tuloy pa rin ang paggulong ng ating mga kwento. Ang susunod nating trip, Lakwachang Malacruz ang dating. Sailing, sailing, take me away. Pero ang barkong aking sasakyan sa ibang karagatan pala naglalayag. Sa alo ng mga kabahayan sa Nabotas. Wow! Kasi bakit may barko dito? Ano ba to?
Ano ba to? Restaurant? Siyempre, nagtaka ako bakit nandun. Naku, nakakaaliw naman yun. Very unique. Karaniwan, sa pelikula lang natin nakikita yan eh. Oo, sa mga special effects. Ito ang MS NOAA. Barkong-barko ang itsura. Pero isa itong restaurant at events place. Paandar ito ng pamilya ng ka-wonder nating si Isaac. Ang building talaga na ito, hugis barko lang siya, pero actually, hindi siya tunay na barko. Pero yung techniques tsaka yung materials na ginamit, pang barko talaga. Ang perfect endorser daw ng kanilang barkong paandar, tubig baha mismo. Isang beses may nag-post na picturean, na tsempuhan, may baha sa baba. Nag-viral naman ngayon kasi bakit daw may barko nakatabi ng mga bahay? Naging blessing din in a way na tumbok siya kasi nagawa namin siya ng hugis na barko. Na yung place na walang may gusto dati, biglang ngayon, tinitignan na ng lahat yung lokasyon. Tulad sa isang cruise, all-in ang mga pwedeng gawin. Ang aking unang stop, spa. O, diba, kita mo naman itong ano na to, yung cruise. Hindi pa ako nagtatanong, talagang may ino-offer na. Hindi, actually, pag nag-cruise kayo, talagang kasama yan sa mga, meron sa mga barko. Yung, kasi gusto mo talaga magbakasyon, mag-relax. So, meron silang spa. Ay, hindi mo na ako papamasahe. Kasi pag nagpamasahe, baka antukin tayo. Ano mo naman tayo? Nail art. Pati Manny and Pedi may paandar. Pasample naman ng nauusong cat eye design. Okay, ay, ganda. Parang ang timon, linis-linis pa ako. Tapos ang sarap ng ano, yung sa hand massage pa lang talaga. May masahe at sauna din. Pero ang angkla ng kanilang cruise, ang pagkain. Ang cruise mula Navotas, tila nakarating ng Korea. Ang kanila kasing inihahain, sanggipsal. Laban na yan. Ang kakaibang cruise na ito pwedeng maranasan sa halagang 559 pesos. Pero si Empoy sa seafood daw natakam kaya dumaan muna ng fishport para mamili. Mr. Swahe! Para mas cruising ang vibe habang lumalapang, pinayagan kami ni Isaac na magbitbit ng konting seafoods na aming iluluto at pagsasaluhan. Dahil sharing is giving, ipatitikim namin ang aming baon sa kasama kong Korean lookalike at magjowa na bisita ng MS NOAA. Ehem. Kung ikaw si Jungkook at ikaw si Patricia Ann Roque, sino naman ako? Feeling ko, isa kang emperor. No? Emperor? Emperor. Yes, mga ka-wonder, ang gimmick ng barkong ito ay isa pa lang samgyupsalan. At dahil nandito tayo ngayon sa Navotas, may dala-dala tayong galing fresh from Navotas na mga seafoods. Yan ang pagsasaluhan natin ngayon. Let's eat. Let's start. Ano yung pinaka naging reaction mo ng partner mo nung may nakita kayong barko sa gitna ng kalsada? Para po kasi sa akin ng unusual eh. Kasi parang napadaan lang po, tapos bigla may barko sa gitna ng kalsada. Para na-amaze din kayo, no? Opo, Ako rin, Dapat nasa dagat lang po eh. Ang pinakamalaking learning experience sa akin is yung sa sense of community talaga. Sobrang naging malaking eye-opener lang din para sa akin na sobrang daming ways na makatulong. Hindi lang yung sa family namin yung naging opportunity yung barko na ito, but sa buong barangay namin at sa buong community din namin as a whole. Sa gitna ng lunti ang kabundukan at matatarik na dalisdis sa bayan ng Valencia sa Negros Oriental,
Isang hamon ang araw-araw na hinaharap ng mga residente, ang transportasyon. Dahil sa taas ng lugar, hindi lahat ng modernong sasakyan kayang umakyat. Mabuti na lang at may makakapitan pa sa pagbiyahe ang mag-asawang Jane at Emilito. Isang diskarteng pamana pa ng kanilang mga ninuno. Walang makina pero umaarangkada. Walang gasolina pero maaasahan. Ang nagpapaandar dito, puwersa ng mga paa. At matitibay na gulong na kahoy. Ang tila scooter o paragos na ito, tinatawag nilang ligiron. Ang ligiron ay isang uri ng makalumang sasakyan na ginagamit ng mga farmers noong unang panahon. Ito ay gawa sa kawayan at kahoy na ginagamit mostly to transport the farm products from the mountain down to the poblacion area. Tagawalis ng kalsada sa kanilang lugar ang mag-asawa. Isang dekada na raw katuwang nina Jane at Emilito ang ligiron sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maaga pa lang, abala na si Emilito sa paghahanda ng ligiron. Tinitiyak na maayos ang mga gulong at matibay ang buong kaha para kayanin ang kanilang bigat. Dati, gamit nila ang ligiron para pagsakyan ng nyog at kopra. Ito ang sasakyan namin pupunta sa aming trabaho. At sa kapalingke. Pag mamalingki kami. Marahang ibababa ni Emilito ang ligiron at kapag ito ay naibaba na, si Jane ang may hawak ng manibela. Ito yung ginagamit namin, yung paa namin. Ng brake, Brake. Habang mabilis na sasakay pa upo sa kanyang likod si Emilito. Mukha mang delikado, mahigpit na yakap ni Emilito sa kanyang misis na kanyang nagsisilbing proteksyon. Bukod sa laking tipid sa pamasahe, masaya raw ang mag-asawang Jane at Emilito na napapanatili rin nilang buhay ang isang mahalagang kultura ng kanilang lugar, lalo't iilan na lamang silang gumagamit ng ligiron bilang transportasyon. Ilang sandali pa, ligtas din silang nakarating sa kanilang destinasyon. Tila na paglipasan man ng panahon ang katutubong sasakyan ng mga taga Valencia sa Negros Oriental, ang ligiron. Hindi pa rin daw ito mapipigilan sa pag-arangkada. Mula sa pagiging simpleng transportasyon, naghahatid na ito ngayon ng hindi matatawarang saya at adrenaline rush para sa bagong henerasyon. Sinasalubong kasi ng mga kabataan ng Valencia ang hamon ng matatarik na dalisdis bilang racetrack sakay ng ligiron. Isa sa next-gen racer at tagapagsulong ng ligiron ang 24 na taong gulang na si Vince. College student at content producer ng Ligiron Extreme. 8 years old pa lamang. Mahilig ako dito kasi dito sa amin talagang marami talagang naglalaro ng ligiron. Dahil walang preno ang sasakyan ito maliban sa swelas ng tsinelas o sapatos, hindi maiiwasang sumemplang at magkagalos at pasa. Pero para kay Vince, bahagi ito ng makulay at humahagibis na sining ng ligiron. Itong ligiron is parang extreme sport talaga, so hindi natin maiiwasan na merong peligro. Hindi maiiwasan magkagalos, scars, madidisgrasya. Okay lang naman kasi parte ito sa pagiging bata. Nitong Mayo lang ginanap ang pinakamalaking laban ng ligiron sa kanilang lugar na suportado raw ng kanilang munisipyo.
Sa halos 100 ng ligiron na naggirian at nagunahan sa dalisdis, Legeron Race Challenge Champion, Raymar! ang grupo ni Vince ang tinanghal na kampyon. May cash prize din ang mga nagwagi. Para muling masubukan ang galing at bilis ng ligiron, sasabak sina Vince sa isang exhibition game. Pero walang kampihan ngayon, individual race ang laban. Pero bago sumabak sa panibagong karera, change outfit muna ang mga kalahok. Yung formang katipunerong sasabak sa bakbakan, bilang proteksyon, kailangan magsuot ng protective gear. Mula sa kabataan ng modernong panahon, aharurot na ang dugo ng mga katutubong mandirigma ng Valencia. Sulong mga mandirigma. Sa bilis ng pagbulusok ng ligiron, walang takot nilang tinatahak ang mabatong dalisdis na daan. Dahil lang ang kanilang tapang, sining at kawayang manibela. Ang dalisdis na may habang 1 hanggang 2 kilometro, 2 minuto lang binaybay ng mga ligiron. Ang nanalo sa makapigil humingang hagara ng ligiron, si Vince. Bilang isang kabataan, ang ligiron ay hindi lamang ito isang laruan o karera. Ito ang nagsisilbing buhay at simbolo ng tradisyon. Ang ligiron patunay na anumang bilis ng pag-usad ng panahon, kaya pa rin makisabay ng ating mga tradisyon. Mula sa maliliit na gulong ng jeepney ni Pepito ng Taguig, hanggang sa paglalayag ng isang barko sa gitna ng mga alon ng kabahayan sa Navotas, at sa hindi nalulumpong pag-arangkada ng ligiron sa Valencia Negros Oriental, patunay na walang dapat na pag-iiwanan sa masalimuot na biyahe ng buhay. Dahil hindi sa sasakyan nakadepende ang ating panalo, kundi sa ating layunin at misyon sa bawat paglalakbay. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po, si Susan Enriquez. Follow niyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ako ulit si Empoy Marquez at samahan niyo po kami tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder! Ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder!